Paul never uses the exact expression royal and holy priesthood as Peter does, but he clearly teaches the believer's privilege, position, prayer, presentation, praise, and proclamation to Christ, which are central aspects of the priesthood of the believer. So kung bisan tinuod wala gi-mention ni Apostol Pablo word for word nga mga priest kita, pero the duties and responsibilities of being a priest naa kanato. So we believe the priesthood of the believers. Bisan pagwa siya na-mention sa time o sa sulat ni Apostol Pablo word for word. Pero ngayon natin ha, ang atong pagka-priesthood diri sa ato ang kinabuhi dili pinabase sa lineage, dili pinabase sa usa ka tribo, kundi gibase diha sa unsay gihimo ni Kristo Jesus dito sa krus sa Kalbaryo, nga din gihatag niya ang kinabuhi, giula niya ang dugo, namatay, gilubong ug nabanhaw siya. Sumala sa sulatan, ug once imo nang madunggan, imo nang masabtan, ug imo nang tuuhan, nakabaton kag siguro nga kaluwasan sa imuhang kalag, o mahimo kang party sa gitawag priesthood of the believers. Mo na atong makita sa pulong sa Dios. Kasi kalau presidente ka na mag-impeach, ay wala impeach time ni Christ. It is a one-man rule. Okay, Ephesians chapter 2, verse number 18. Huwag masahang din isang mga mata. The Bible says, "For through Him, we both have access by one Spirit unto the Father." Ang Diyos nga panalangin sa iyong Apollo. So at least po tayo ng kabuntagon, the priesthood of the believers in Paul's epistles. Sa atong pagtigad, kining isa sa mga privilege nga itong makita, human kita makabaton sa kaluwasan, kung sa nga privilege, mauni siya ang itawag o pagkahimo nga priest, or belong kita sa itawag priesthood of the believers, especially in the New Testament times. Under the Old Testament, not everyone could be a priest. Mo na ito makita basta tunan to ang Old Testament niya maabot sa punto sa gitawag og priesthood. Dili tanan ng mga Old Testament people naging automatically mahimo silang priest. God chose the tribe of Levi, to whom the tithe is connected, according to our discussion last Sunday sa mga Levites. Muni gipili sa Dios, and only certain men could minister in the priestly office. For example, Exodus 28 verse 1. Okay, Exodus 28 verse number 1. It says, "And take thou unto thee Aaron thy brother, and his sons with him, from among the children of Israel, that he may minister unto me in the priest's office, even Aaron, Nadab, and Abihu, Eleazar, and Itamar, Aaron's sons." So ito makita na nga kini sila nga tribo
ang gipili sa Ginoo aron minister sa gitawag og priestly office, so ay gitawag opisina sa pagka-pari, especially sa Old Testament. The common Israelite could not enter the holy place or offer priestly sacrifice. Kining ordinaryo nga mga Israelites, dili sila kasulod sa gitawag og holy place. Dili sila pwede, wa sila gi-allow sa Dios aron mosulod dito aron mag-offer sa mga sacrifices. Only the gitawag og only the priest mo'y mag-perform, mo'y mag-offer sa mga sacrifices nga ihalad dito sa tubangan sa Dios. But today, in the body of Christ, every saved believer has direct access to God through the Lord Jesus Christ. No earthly priest is standing now between God and the believer. Christ is our great high priest, and every believer is part of the spiritual priesthood. The doctrine of the priesthood of the believer is one of the great blessings of salvation. So, kining doktrina sa naging linya sa gitong priesthood of the believers, resulta kana siya, muna dako kayo nga panalangin, sa mga dako nga panalangin, sa dihang kita nga kabaton o kaluwasan, siguro nga kaluwasan sa tuwa nga kalag. Paul taught this doctrine that supports the priesthood of the believer, although not word for word like Peter, but the principles and practices that Paul did. Ito makita din ha, kung imong tan-awon kang Apostle Peter, word for word ang gigamit din, for example sa 1 Peter chapter 2, makita niyo mo din ha. 1 Peter chapter 2 verse number 5. Okay, 1 Peter 2 and verse number 5. And then verse number 9 also. Verse number 5, it says, "Ye also as lively stones are built up a spiritual house and holy priesthood." So, una rin kitawag niya holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. In verse number 9, yun diha, "But ye are a chosen generation, a royal priesthood." So, kaganina, nag-mention siya, a holy priesthood. There is a verse number 9, gitawag niya, a royal priesthood. So, kung imong tan-awon din ha, klaro sa gitawag og teaching ni Peter, word for word, nga ang mga believers, at makita na mga believers, part sila sa gitawag og royal and holy priesthood. Now, according sa gitawag og Revelation 1, and then verse number 5, it says, "And from Jesus Christ, who is the faithful witness, and the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth, unto him that loved us, and washed us from our sins in his own blood." Verse 6, "And hath made us kings and priests unto God, and his Father, to him be glory and dominion forever and ever. Amen." So, ito makita din nga, kita rin nga mga believer, kita nga mga nahugasan, wash us from our sins in his own blood. Kita nga mga blood wash Christian, mga luwas ng mga tao, yun sa Biblia, God made us kings and priests, yun sa Bible. So, sa aning teaching, sa sulat ni John the Beloved, and sa sulat ni Peter, ato makita din ha nga,
klaro sa ilahang sulat, dimension niya ang priest, no? As believers, we are priests yun sa Bible. Royal and holy priesthood. Muna itong kahimtang. But Paul, wala siya nag-mention niya na, dili siya klaro nga pagka-sulti niya nga royal priesthood, holy priesthood, we are priests. So, wala na mention ni Apostle Paul sa iya nga sulat. But, sa ako nang kasulti, ang principles and practices maoy gisulat ni Apostol Paul o ni Apostol Pablo at makita din ha. So, unsa rin nga mga principles nga ito makita din nga anong makaingon ta nga parte kita sa gitwag o royal and holy priesthood according to Peter kining nga kitang mga believers. So sa sulat ni Apostle Paul mo ni siya nga makita ang mga principles and practices ng mga ginahimo or mga duties sa usa ka priest, especially sa Old Testament times yung makita diha. Una nga butang nga itong nakita din doon na tayo gitawag our privilege of access. So our privilege of access. So our privilege of access. Chato ang text atong gibasa diha. Tanawang atong access. Our text. Okay, Ephesians 2:18. It says, for through him we have both access by one Spirit unto the Father. So muna ito ang makita diya sa sulat ni Apostle Paul. Ang duty sa priest sa Old Testament is to have access to the holy place or to the presence of God. So muna trabaho sa gitawag o the Old Testament priest. Now, kita, karon nga mga believers, when si Apostle Paul, we have both, through him, we have both have access by one Spirit unto the Father. So just like the Old Testament priests, they were the only group that had access to the holy place. Muna trabaho sa priest sa Old Testament. Siya ang maghatag og access or siya lang ang naay access sa gituwag og holy place. Unsa nga ato makita nga access in siya? Access through Christ. So naay si Kristo, kung si Kristo ang tan-aw din gitawag siya na to the great high priest. So siya tungod kang Kristo Jesus, yan siya, we have access through Christ. And then, yan siya, access by one Spirit. So, si Kristo, then the Holy Spirit, by one Spirit, according to verse number 18. For through him, we have both access by one Spirit. So, access by the Spirit. And later siya access unto the Father. So, si Kristo Jesus, the Holy Spirit, and to the Father. But pasabot na ang kitay, or in other words, accessible na to. Accessible ang Diyos sa ato ang kinabuhi. Dili para sa una nga, ang tao, muduol pa sa priest, muhangyo sa priest nga, Mr. Priest, halari ko og sin offering. So, muhangyo pa sila. Unlike sa itong panahon karon nga, we have a direct access diha sa Ginoo. Di na tamuagi og pari or pastor or isa ng leader sa simbahan aron ingon ta nga Mr. Leader, tabangi ko mo offer ko sa Ginoo, dili na ingon ana sa itong panahon karon. Ikaw mismo pwede nang istorya sa Ginoo, yung sa Biblia. So, ato nakita dari, no earthly priest is required because every believer can approach God directly. Pwede na niyang istorya ang Ginoo directly. Dili para sa una, dili pwede. Muhapit din sila sa mga priest
para sila i-represent dito atubangan sa Ginoo. Pero kita karon as Bible believing Christian yung sa Biblia, doon na kita, parte kita sa gitwag the priesthood of the believers. Dili siya word per word yung gisulat ni Apostle Paul, but the duty, the practice, imong makita gisulat ni Apostle Paul. Ang duty sa priest sa unang panahon is to have access sa gitwag holy place. Karon, kita nga mga believers na doon natin access sa holy place, access sa presensya sa Dios. Muna ang ato ang kahimtang. And number 2, ato makita diha, not only our privilege of access, but also our position in Christ. Our position in Christ. Mas wala itong position diya kang Kristo Jesus, Ephesians 1:6. Ephesians 1:6. The Bible says, to the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us accepted in the beloved. So, diha kang Kristo, yung sa Biblia, we are accepted in the beloved. So, muna itong kahintang, muna itong position karon diha kang Kristo Jesus. Yung siya, gidawat kita. Tungod kang Kristo Jesus, gidawat kita sa Dios. Kung wala si Kristo, di ta madawat sa Ginoo. So, bisan pag unsa ka sincero ang tao nga mingon nga maghimo ko sa maayong binuhatan aron dawaton ko sa Ginoo, dili ka dawaton kung wala si Kristo Jesus. Bisan pag unsa na kanindot, unsa ka maayo ang imong ginabuhat sa kalibutan, kung wala si Kristo Jesus, wala kay luna sa presensya sa Dios. Madawat ka lang, dawaton ka lang sa Dios kung si Kristo ang imuhang himuon nimong agianan sa imuhang pagdangop diha sa Dios. Mao na nga ito makita diha, accepted by grace. Tungod sa grasya, gidawat kita. Tungod sa grasya sa Dios, nga gidawat kita. Remember nga si Kristo, gitawag si Bible in John 1:17, 1:18. John 1:17, for the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. So grace and Jesus Christ, hindi na siya pwedeng magbulag. Si Kristo ang dagway sa grasya nga pakita niya diri sa mga katawhan. Accepted by grace. And then not only that, accepted in Christ. Gidawat kita diha kang Kristo Jesus. Mabita na itong gina-emphasize, kita ang gidawat ni Kristo. Dili kita ang midawat ni Kristo. Nakadawat kita kang Kristo. By faith, ang resulta ni Ana, nadawat na to siya. Sa ding nituo kita, nadawat na to siya. Pero, in the sense nga, naangko na ko si Kristo kay ako siyang gidawat. Di na siya mo gisol sa Biblia. Nadawat siya, resulta siya sa imong pagtuo. Sa dang mituo ka, nadawat nimo. Sa anang sa kaluwasan gud. Sa dang gituuhan nimo ang maayong balita, nadawat nimo ang kaluwasan. So nagsumikad ka sa dang mituo ka sa maayong balita. Then, not only accepted in Christ, but accepted forever. Munang ang atong kahimtang diha kang Kristo, naatay gitawag og doktrina nga once saved, always saved. Nga naman, accepted forever. What pasabot, dili ka na, pumunta yung saad ha, nasa saad sa pulong niya nga. Kung doon naman mo anhi, dumuduol ka na ako, I will in no wise cast out. Dili na ako siya pwedeng isalikway. Kung naay mo duol ka na ko, dili na ako siya pwedeng isalikway. I will not cast him out. Yung sa Biblia. So, ang iyang acceptance na ito din. And in fact, yung sa chapter 2, verse number 6, we were seated in heavenly places. Sa Ephesians 2:6. Makita niyo mo din ha.
Yeah? And that raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. That is forever. Yung makita din na. Kaya imagine, accepted forever, accepted in the beloved, what pasabot, accepted in Christ, accepted forever. Gisulti na sa pulong sa Ginoo nga bisag buhi pa ta, ingon sa Bible, you are already seated in heavenly places. So you're accepted forever. Gidawat ka na sa Ginoo sa walay katapusan. So asa man tudlo nga kung makasala ka mawala imong kaluwasan, that's false teaching. That is a salvation. That is a teaching based sa Old Testament times. Na pwedeng ang Holy Spirit musulot, ang Holy Spirit mabiya. Pero in this dispensation, in this period of time, especially sa church age period, the moment nga dawaton ka ni Kristo, the moment nga mabilong ka sa pamilya sa Diyos, you are already accepted forever. Regardless kung makahimo ka kasalanan o dili ka makahimo kasalanan, makahimo ka man o dili, accepted ka forever. You are already seated in heavenly places in Christ Jesus. So that's our position. Mao po na ang kahimtang sa mga Old Testament priest, yung makita niya, accepted sila. Although, na mga condition, pero sila lang ang naikitawag baga, sila lang ang gi-accept sa Ginoo nga pwedeng mosulod sa holy place. Walay tao nga gi-allow nga mosulod dito sa holy place. Only ang mga priest itong makita din na. Now kita, we are holy and royal priesthood. Man accepted kita. Accepted by grace, accepted in Christ, accepted forever. So man atong kahimtang atong makita din na. The believer stands before God in Christ righteousness. Dati ang mga priest nagbarog sila in the sense nga naagit sa ila ang righteousness which is of the law. Makita yan dia. But now, kita nga mga Bible-believing Christians, we stand before God not on the merit sa tuang righteousness but on the merit of Christ righteousness. So, nibarog kita atubangan sa Dios dili sa atong pagkamatarong kundi sa pagkamatarong ni Kristo nga nasulog diri sa atuang kinabuhi. Muna ang atuang kahimtang sa atubangan sa Dios. That's why we are able to stand before God. Nga naman, tungod kay naa kitay righteousness of Christ nga na-impute kani kanato. Number 3. Atong ito rin number 3. Our prayer for others. Isa sa mga duties sa mga priest, Old Testament priest, is the prayer, especially intercessory prayer. Okay. 1 Timothy 2:1. 1 Timothy 2:1. Masasulti sa Bible din. Okay, verse number 1, it says, I exhort therefore that first of all, supplications, prayers, intercessions, so kanang word intercessions, and giving of thanks be made for all men. For all men. So, yung discuss dahil sa mga tao pinangalay mong iampo. So, yun sa diya, usa sa mga duty sa mga priest sa Old Testament is to pray for others. That is why they have the ministry of intercession or intercessory prayer. Dapat nilang i-practice sa ilang kinabuhi. Now, we were just like them. Doon na kitay ministry of intercession or prayers nga gitawag for others. Nga ito makita. Prayer is a priestly ministry. Kanang pag-ampo is a priestly
ministry. Ano ta nang uban pa nga napay mga simbahan nga matog simbahan niya yung mingon nga Mr. Leader, i-pray among kuan. Bali, i-pray ang namatay, i-pray ang naman na tungod kay na ay ministry, usa sa mga ministry sa gituwag og priest is prayer. Prayer is a priestly ministry. Ato makita din ha. Una nga itong makita din ha, we intercede for sins. Ang atong ginapray, ginapray na to, usa sa ito ang ministry, nga, prayer, is to pray, is to intercede for sins. Pasabot, ang imong pag-ampo, directed o di-direct nga to sa mga balaan, sa mga kaubanan na to sa pagtuo, mga Kristohanon, mga luwas, tinuod nga luwas, kanang matindog na nga luwas ha, dili itong mga pagkaroon nga luwas niya, dili mao ang pagtununan sa kaluwasan, nagkaman yung ana. So, muna tinud na nga sense. So, atong gina-pray, ang ilahang kahimtang, ang ilahang unsa mga needs sa ilang kinabuhi o sa ilang mga ministry. So, we intercede for sense. Kayon sila for all men. But pasabot for sense. Not just sense, but we also intercede for sinners. For example, sa itong gibasa ngayon, kung saan yung mga sinners din is 1 Timothy, dagan din mga sinners. Kings. For all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior. So ito makita din ha. Then verse number 4, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. So muna ato ang ministry, muna ato ang priestly ministry. Praying for the saints, praying for the sinners, for salvation. Atong ginaampo ang mga dili luwas, ang mga makasala nga makabaton sa kaluwasan. Our prayer could not save those sinners. Pero posibleng dunggon sa Ginoo o magpadala ang pasabot, ang pag-ampo dili makaluwas mismo sa kalag sa tao. Pero ang pag-ampo pwedeng dunggon sa Ginoo aron magpadala siya og tinud-ay nga mensahero o dalon ang mga tao sa mensahe sa tinud-anay nga mensahe sa kaluwasan aron siya makadungog, aron siya makasabot o aron siya motuo. Muna ito katuyuan sa pag-ampo. Pero ang pag-ampo, dili makaluwas, dili siya mo ang method, dili siya mo ang way para ang tao makabaton sa kaluwasan. So, ang makita din nga usa sa mga gitawag o duty as a priest is praying for others or our prayer for others. Muna ang gitawag mga duties. That's why we believe sa gitawag priesthood of the believers. Isa na siya atong statement of faith o article of faith, muna siya sa ato ang gituuhan, the priesthood of the believers. Now, akong gi-emphasize in Paul's epistles. Nga naman, di man kakabasa sa ulayang epistle nga nagisgot si Apostle Paul that we are priest. Wala dili kakabasa na. Only si Peter and John ang nag-mention that we are kings o we are priests. Kang John, kang Peter, holy and royal priesthood. Ato makita din ha. Then number 4. Ato makita din number 4. Number 4, our presentation to God. So, Romans 12:1. Sa Romans 12. Okay, Romans 12:1. The Bible says, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies
a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. So ato makita din ha, our presentation to God. Just like the priest in Old Testament times, mag-present sila sa ilahang kaugalingon diha sa Ginoo. First, imong makita din ha, is surrendered body. So, sa atong presentation, sa atong ngato sa Dios, dapat doon na kita'y surrendered body. Mo bitaw nang ginatudlo na to, nga kinahanglan mulikay kita sa mga bisyo aning kinabuhi, maglikay kita sa mga kasalanan diri sa kalibutan, maglikay kita ni ana mga dili mga di maayong binuhatan, di maayong nga mga pulong, di mga maayong nga gitawag og imong company, likay na to ng mga dili mga unbelieving nga mga tao, nga naman kay dili na siya mo'y maghatag kanimo, dili na siya maoy gitawag og mag-preserve nga ang imong lawas na gitawag makaingon kag surrendered body. Once ang imong body lulong diha sa mga dili maayong binuhatan na connected gyapon sa mga kasalanan diri sa kalibutan, konektado sa mga taong makasasala gyapon. So ano yung pagkabaton og surrendered body? You are presenting your body to the Lord. Yung sa Biblia, present your bodies yung sa Bible. So kinahanglan atong body must be a surrendered body. But pasabot apart. Dili siya pwede nga naalang gyapon diha sa mga kasalanan. Mo man ang gisod sa Biblia. Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost? So we have to surrender that body. But pasabot ayaw tuguti nga kanang lawas, dining atong lawas itawag og mabalot sa kasalanan. Muna ginabantayan nato nga ang mga nados kalibutan yung tan-awon. Kung maglakaw ka diya sa dalan, di ka kalikay nga pwede ka nga mahugawan. Pero kung ikaw nagpuyo jud ka diya sa hugaw, adi jud na siya mao. Kung maglakaw ka yan napiksan ka, wala problema na. Pero diyan nagyud ka ni puyo sa naglunang nagig ka diya sa kasalanan, hindi na siya maayo. Pero ngayon sa Bible, we have to surrender our body. If we want to present our body or our bodies a living sacrifice, it must be a surrendered body. Dili pwede ang lawas nga puno lang gyapon sa mga dili maayo nga gitawag binuhatan, mga prinsipyo, mga basta dili gusto sa Ginoo mo na ato ang likayan. Not only is surrendered body but is separated life. Usa ka kinabuhi nga separated para kung ang mga monk mangani sa mga although unbelieving sila pero na sila'y murag sa tawag murag panata sa ilang kinabuhi nga di na mo gawas diha sa komunidad dito na nagluklok sa tangog nagluklok dito sa tuog ano man kay dili gusto nga ang ilang kinabuhi matented diha sa kasalanan sa kalibutan ingon ana gani ang mga monghi how much more ang Kristohanong kinabuhi? Although di wa man tagingon sige wa man nayon ang Ginoo nga o diari ka sa bukid diari ka sa lasang, diari ka sa kuiba magpuyo ayaw halubilo sa ang buot pasabot niya is bisag mo na ilang gibuhat, bisag mo na ilang prinsipyo, ayaw dawatan ang prinsipyo. Kay bao kang mukaw ng prinsipyo, imong dawaton ang prinsipyo. What happened to sa imong kinabuhi? Di apektado ka. Mo prinsipyo sa ilang kinabuhi. Lahi atong prinsipyo ngayon sa Ginoo. Mabitaw na nga, magbantay ta aning mga tao, although nag-claim ni nga makastuhanon, pero when it comes to practice sa ilang kinabuhi, when it comes sa ilang prinsipyos kinabuhi, di man madawat-dawat sa Ginoo ning klase sa mga tao ni. So, ang prinsipyong ilang ibarugan, sukuhay sa prinsipyong gigitudlo sa Biblia. Yung saan naman ito pagdawat-dawat niya na. So we have to
live a separated life. Bisan pag nag-claim na kami diri Kristohanon mi, pareha, mga kimi diri, mga kwan pod mi, luwas pod mi. Bisan pag mag-claim na nga luwas na, kung ang prinsipyo ana, sukwani sa prinsipyo sa Dios. Di pwede madawat sa Ginoo. Not only a surrendered body, a separated life, but also a sacrificial service. A living sacrifice, yung sa Bible, itong ibasa diya. That you present your bodies a living sacrifice. A sacrificial service. Dili basta-basta ato ang kinabuhi. Just like sa mga Old Testament priests, ilang lawas surrendered. Ilahang kinabuhi separated. Ang ilang serbisyo more on sacrificial service. Can you imagine, anak? Ikaw permi tuon sa mga tao, patindagan ng mga Hudiyo, mato sa templo, Mr. Priest, mayon siguro kay kapuya, pagkadagang tao, maglinya, diya siguro, maglinya mga tao, Mr. Priest, nakasala ko, opere ko dito sa Ginoo, palihog, mamatay ko, pagkadagang siguro ng tao, maglinya kada adlaw. Pero si Mahima, because that is his duty as a priest, it is a sacrificial service. Kita mo po na ito ang kinabuhi. Kaya na sakripisyo, pero mo manay parte, mo manay duty, mo manay practice sa ka-priest yung sa Biblia. A living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. This is the believer's spiritual sacrifice. Oo, sakripisyo na siya. Pero sige lang. Kung sakripisyo ni, kung matawag ba nila itong sakripisyo ni, let it be. Okay? Pero gini nga sakripisyo, dili ni siya ikakumpara sa sakripisyo ng gihimo ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo. Although it's a one-time sacrifice, pero dili ni ikatandi nga sakripisyo sa sakripisyo nga gihimo ni Kristo Jesus. Mao gini ang tinud-anay nga sakripisyo gini gihimo ni Kristo Jesus. Kamatayon, muna ito ultimate nga sacrifice. Ato di man ultimate sacrifice ang gipangayo sa Ginoo. It is just a reasonable service. Mura na hindi pangayo sa Ginoo. It is a sacrificial service, but it is just a reasonable. Wala man na ngayon ang Ginoo nga. Although, naigisulti sa Biblia, na kung si Kristo, he lay down his life sa John 15, verse number 13. Huwag mong tanaw din na, greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Kung si Kristo din, makita na to, he is the one laying down his life for his friends. Pero lahi po ng pagkasulti na yun din ni John sa iyang epistle para sa mga believers. Kung yung tanaw din, marabag ultimate na sacrifice ang inyong pagabuhaton. Claria, sa gito, 1 John 3:16. Hereby perceive we the love of God because He laid down His life for us. And we ought to lay down our lives for the brethren. Kanya imagine, ang naging ipangaya on the ultimate sacrifice, we have to lay down our lives for the brethren. Pero doon sa kang Apostol Paul, yun sila, it's just a reasonable service. Not ultimate sacrifice, but reasonable sacrifice. Ato makita din na. So, kung ikumpara itong sakripisyo, kasagimo ang sakripisyo ni Kristo Jesus, anayo ra ka, wala dili katandi ang atong sakripisyo nga nado sa kalibutan. Sige, imong nga, kapuya ni, what is that? Kung ikumpara mo sa sakripisyo nga gihimo ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. Number 5, our praise unto God.
So our praise unto God. It's number 5. Here sa Bible, Ephesians 5:19. Ephesians 5:19 and 20, yun yan. Speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord, giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. So ito makita din ha, our praise unto God, singing and making melody in your hearts to the Lord. So ang ito makita din ha, praise from the heart, ang pagdaig nga gikan sa kasing-kasing. It is not just lip service or lip praises. It must come from the heart. So ang atong pagdaig sa Ginoo dapat sagikan sa kasing-kasing nga sa pagdaig. Then, praise with thanksgiving. Ang pagdaig, mag-uban siya pagpasalamat. Kung ato ang gitawag og pagpasalamat sa Ginoo, kanunay na siya, always na siya. Ano man, parte na siya sa ato ang pagdaig sa Ginoo. Then, praise continually. Praise continually. Padayonon nga pag daig diha sa Dios. Yung sa Bible, giving thanks always for all things. So, as priest in the New Testament, our praise unto God, dili siya pwedeng hunungon, kundi magpadayon siya sa walay katapusan. Priestly service includes worship and thanksgiving. So muna pagtalagad sa mga pari sa Old Testament, uban na siya sa gituwag pagsimba o pagpasalamat. So mo po nang ato ang kahimtang ingon nga mga priest sa gituwag New Testament times. So ang atong kalainan sa mga priest sa certain sect, dili kanang ilang mga priest dia di man minyo, mga ulitaw man na wala na mga asawa. So dili na sila mga priest ang naa sa Biblia. Kaya ang naa sa Biblia, naa sila mga asawa. Mabita nang gitawag sila isa sila lain age sa tribe of Levi. Ang tribe of Levi, sila ang mga tao nga gipili sa Ginoo aron magserbisyo sa gitawag priestly office. Sabot pasabot mga minyo sila, na sila mga anak, mudaghan sila. Sila ang mudaghan po sila o sila ay magdumala sa maong opisina sa pagkapari. Unlike sa pari nga nasa certain sect, o sa mga certain sect na may mga pari po diyan, they are not the priest nga dimension sa Biblia, mga walay asawa. Hindi na siya mao. Kaya klaro sa Biblia, ang mga pari, doon na yung mga asawa. We, sa New Testament, kita ang mga giitawag sa Ginoong pari. Mga pari kita sa New Testament times, yung mga kita din ha. Munang gitawag na ito, priesthood of the believers. Nakitay mga duty, nakitay practice, o natay mga principles nga gisunod. Usa niya na, kining atong pagdaig sa Ginoo. Sa Old Testament, ilahan ng duty, muna ilang serbisyo, nag-include siya worship and thanksgiving, maupunay atong trabaho karon just like sa gisulti ni Apostle Paul, our praise unto God. Number 6. Our proclamation of Christ. Our proclamation of Christ, 2 Corinthians 5:20. 2 Corinthians 5:20.
The Bible says, "Now then, we are ambassadors for Christ. As though God did beseech you by us, we pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God." So ito makita din na, now, then, we are ambassadors for Christ. So, natin trabaho, ambassadors for Christ. Pag dapat ang ambassador for Christ, may isa ka, sa senador nila nga nagpin-claim nga ambassador for Christ, pero pagka makauulaw ng klase sa testimony. Kaya masige pag-claim Bible verse, according to the Bible, pero ang kinabuhi, makauulaw. Pagkabakakon, hindi na naman reflection sa ambassador for Christ. We are under attack sa iyong mata. Imura ng stage ko diya, trabaho. May ambassador for Christ. Muna maulawan ta nga tinutanay nga mga ambassador for Christ. E dili na mo itong trabaho, dili na mo itong kinabuhi, dili na mo reflection sa itong kinabuhi nga gadalatag kaulawan sa atong girepresenta. Ang atong mga ambassadors diri sa Pilipinas na tuwa sa ubang nga nasod, dili sila pwedeng magdalag kaulawan sa ato ang nasod. Dapat i-representar nila ang atong nasod nga ikahimuot sa ilahang giadtuan nga mga nasod. Dili kay maulawan na noon ta. Ambassador for Christ, nga puti nimong pagkabakakon dako. Sa pagka-ambassador mo na tang Kristo nga bakakon kang dako, unsay reflection nga imong gidala? Gatudlo ba ang Biblia nga makakadiha? Ang kalisod, di pa dyan mga ipasaylo nga. Sorry mga katawan ha, kay di na ito mo ako ang ingon nga giatake mi, di na ito tinuod. Di pa dyan mo angkon. Klase sa ambassador for Christ, magdadala pag Biblia, pasiata pa nga nagbasa kong Biblia, nga wag ikinabuhi ang Biblia. Anong klase sa mga tao nga, na maulawan na yun ang Ginoo. Kaya din gidadala-galan sa Ginoo. Pakaulaw sa Ginoo. Kanang incomplete. Nag-ingon-ingon nga sa Ginoo sila. O pakaulaw sa Ginoo. Kita tinadaan ng mga ambassador sa Ginoo, and we have to proclaim, ang atong gina-proclaim, the gospel. Just like sa mga ambassador din sa Pilipinas, ang ilang i-proclaim ang mga maayong butang dito sa ubang nasod. Ano ang nag-i-proclaim ang mga di maayong butang sa atong nasod? Kasi man, nasura mo, ganahan mo ko na. Ang atong i-proclaim, the gospel. Maayong balita, ba't pasabot maayong balita? Mga itong trabaho. Mo po naghihimo sa mga Old Testament priest, o sila i-proclaim na, Lord, although makasala siya, pero naningkamot siya nga mo offer para mabayaran niya ang silat siya, mabayaran niya ang iyang sala. Ug kung sa i-response sa Ginoo, iyang isulti sa tao nga, gidawat sa Ginoo imong kuan, gidawat sa Ginoo imong offering. Muna iyang i-proclaim ang good news. Mo dyan ginapaproclaim sa Ginoo sa tuwang kinabuhi, maayong balita. Dili daw utang balita. Muna itong trabaho. Because we are ambassadors for Christ. We are not just priest, but an ambassador. O trabaho sa priest, mo man gyapon pag-proclaim sa maayong balita, ang pag-proclaim sa kaayo sa Ginoo. Di ba? Maayo ka ng Ginoo, bisag dautan ka, di pa saylo gyapon kaniya. Mo na i-proclaim sa priest. Mo na itong gina-proclaim. Bisag dautan kay ka, pero ang Ginoo nagpakamatay sa imo ha. Mo na gina-proclaim na to. Not only that, but also plead with sinners. May trabaho sa priest, may trabaho sa gitawag og ambassador.
plead with sinners. Ang ginahangyo na to ang Ginoo nga, Lord, kaloy yung taon ng tawanan ni. Lord, tabagi taon ng tawanan ni. Bisag dautan ng tawanan ni. Lord, tabagi taon ng tawanan ni. Ano man, kaya mo na itong trabaho. To reconcile people back to God. Muna yung sa Bible, be ye reconciled. And not only that, point men to Christ. Pag-point sa mga tao nga, na ay Kristo diri na ay Kristo diri nga ni sakripisyo na, ni hatag na siyang kinabuhi, ni paaga sa iyang dugo, namatay, gilubong, human sa tulog adlaw, nabanhaw siya, sumala sa kasulatan, sa mga atong i-point, kining matawahanan ni i-point na to siya, dalo na to sila, na ay Kristo, pasabot, dili mo dala sa mga tao, dito sa mga kaulawan. Ang atong dalon ang mga tao sa maayong Pero sa akin yung mga media karon ang kanunay ibalita katong dautan. Imbes dito mo focus sa mga positive nga mga butang, nag-focus sa mga di maayong butang. O dautan na gani, mo pa yung fokusan ng pagkadautan, wala lagi maayo diya. Every believer is entrusted with a message. Kada usa na to, gipiyalan kita sa Dios sa mensahe. Just like sa mga ambasador na ay gipiyal sila nga mensahe. Mano yung i-mensahe, mano yung i-represent. Kita, gipiyalan kita sa Ginoo. Ang gipiyal sa Ginoo, dili tibuok Biblia na ay certain nga message nga gipiyal sa Ginoo sa itong kinabuhi. Matatong sulti ganin na. Gospel. Mano gipiyal sa Ginoo sa itong kinabuhi? The gospel. Muna mensahe ay di na tumabot na nga gipang patay sa Ginoo tong mga bayot ito sa Sodom and Gomorrah. Dilunupan sila sa atong i-present ang gospel nga bisag magasala ang tao, pwede ka pang makabaton sa kaluwasan. Muna nga message nga gikinahanglan para ang tao makabaton sa kaluwasan. Wala man siya kinahanglan og mga mensahe pa diya. Di naman na kinahanglan na nga mensahe about Trinity, mensahe about sa gitawag og parting the Red Sea. Di na naman gikinahanglan nila. Ang gikinahanglan nila nga si Kristo mihatag na siyang kinabuhi, miula sa iyang dugo, namatay, gilubong, nabanhaw siya, sumala sa kasulatan. Mo nga mensahe ang ilang gikinahanglan. That is the only message they need tungod sa ilahang pagka makasasala nga unta makabaton sila sa kaluwasan sa ilahang mga kala. Katapusan nga ito makita din Number 7, our priest in heaven. Second Timothy 2:5 yun diya. Kung kinsa ni ato ang priest, 1 Timothy 2:5. Una nga ito makita din yun diya. For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. So, there's no such thing as mediatrix nga gitudlo sa laing sect. Walay mediatrix sa Biblia. Si Mary is not a mediatrix. There's only one mediator between God and men. Mediator, no mediatrix. One. The man, Christ Jesus. So, Christ is our mediator. Muna itong gibasa gaganina. Sa first, at makita na, Christ is our mediator. Just like sa priest, siya ang tagpataliwala sa Diyos, sa tao nga makasala. Siya ang taliwala, siya ang access ba? Ang tao gustong muduol sa Ginoo, kinahanglan sa priest. Ang Diyos, doon ay mensahe sa tao, kinahanglan niya ang priest. Gipasayon na ko siya, priest, at ina siya, gipasayon na ako siya.
Oh. Muna tigpatiliwala, mediator siya. Now, si Kristo is our high priest, yung sa Biblia. At ang kita niya. Not only is our mediator, but also Christ is our advocate. Siya ang itong abogado. Manlalaban. O kining abogado, dili ni siya abogado nga sige lang og object. It is a truthful declaration yung makita din ha. Dili para sa abogado nga makita karon sa mga hearing diha nga I object. Dili ingon ana ni nga abogado ni si Kristo Jesus. Kung unsay declaration, truthful na siya. Truthful declaration. Wala siya nag-imbento lang. Tinud-anay ang iyang deklarasyon din sa ato ang kinabuhi. Pag ingon ang yawa nga, kining imong anak Ginoo nakasala ni. Ingon si Kristo nga, tinuod man na nakasala na siya, pero he is already forgiven. Wala na mahimo ang yawa diya. Pwede mong ang yawa nga, I object, Lord. I object. Di pwede maka-object ito. Ano naman, truthful ang gisulti ni Kristo Jesus nga, bisan ka ng tawhana nakasala siya, pero yan siya, it is forgiven. Sa imong basis, Colossians 2:13. Colossians 2:13. All your sins, all your transgressions are forgiven. Abot pasabot, kanya to hangtod sa iyang asa sa taman o sa hangtod sa iyang pagkakumitar sa mga kasalanan, yung sa diya, all his sins are forgiven. So may object sa yawa diya. Wala yung object sa yawa. Siya ang atong abogado yun siya. 1 John 2:5. Yung sa 2:1. 1 John 2:1. Yan siya. My little children, these things write I unto you, that ye sin not. Yung sa Bible nga, ikaw anak sa Ginoo, kung ikaw anak mo sa Ginoo, ayaw pagpakasala. Pwede yan siya, and if any man sin, di man malikayan, makasala man yun. Yan siya. We have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. So naakitay manlalaban, naakitay abogado. The word advocate means abogado na attorney na manlalaban. Siya ang mudipinsa sa tua. Ang yawa, ang trabaho sa yawa is he is the accuser, yung sa Bible, kanaw sa Revelation 12:10. Sa trabaho sa yawa, accuser. Sa trabaho ni Kristo, siya atong abogado. Kompleto ang Biblia, ito makita din na. Verse number 10, 12:10, yung nampulong sa Ginoo din na. Revelation 12:10, yung diya. And I heard a loud voice saying, in heaven now is come salvation and strength and the kingdom of our God and the power of His Christ. For the accuser, so the accuser, ito makita na, for the accuser of the brethren is cast down, which accuse them before our God day and night. So accuser, yung makita din ha, dili jud maayo nga i-accuse ta. Pero kung ka-accuse ta, awa tayo mahimo din ha. Ang nindot lang, nga bisag gina-accuse ta sa yawa, pag mayroon ang yawa nga, mayroon ang Biblia nga, kung anak ka sa Ginoo, ayaw pagpakasala. Pero kung makasala man ka, na kay advocate, mayroon ang yawa nga, atong adlaw, Lord, anak ni mo niya, yung ka, anak ni mo niya, pero naghihimo ni kasalanan itong yagi. Mayroon ang Ginoo nga, kinalan yung panisan. Mayroon si Kristo nga, tinuoda na kasala siya, pero he is already forgiven. On the basis of, muna siya, sa balaod, kailangan mo tubag po kagtarong. Kung i-akusar ka, tubag ka, dili kay maglikay-likay ka. Ay uban i-akusar, di mo tubag. Ipaliwanag ni mo. Maglikay-likay ka, di ka mo paliwanag sa imong side. Ngay akusasyon sa imo ha, di mo matubangon. Matubangan na.
si Kristo ato bugado gyud ang tubang niya. Pero sa akong kasulti, ang gisulti ni Kristo Jesus, it's a truthful declaration. Tinud-anay nga pagdeklarar, ditong hinimo-himo ba nga, ditong tuis-tuis ba nga reasoning. Can you imagine na? Dili twisted ang kang Kristo Jesus. It's a truthful declaration. So, abogado, mediator, abogado, and Christ is our great high priest. Hebrews 4:14. Makita diha. Hebrews 4:14. Siya ang ato ang labing high priest. Taas, labaw sa tanan. Okay. Hebrews 4:14. Here's it. Seeing then that we have a great high priest that is passed into the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast our profession, yan sa Bible. Sa Old Testament priesthood, napod sila'y high priest na gitawag. Maghari-hari sa ilang mga priest ba? Mga high priest nila. Kita, napod tayo high priest, si Kristo Jesus. Sa atong pagka-priesthood, napod tayo high priest, si Kristo Jesus ang gitawag itong high priest ang gitawag. So, the priesthood of the believer rest upon the priesthood of Christ. Si Kristo, kaliwatan kita sa priesthood of Christ. Dili na sa gitawag o lineage ni Levi, wala na to, Old Testamento siya. Kundi sa lineage of Jesus Christ. Our identity is in Christ. So in Christ, He is our great high priest. So kita nga mga linya niya, mga katauhan niya, na identified niya kang Kristo Jesus, kita po ang mga priest. O ang tawag sa ito, priesthood of the believers. Ngay ato ang kahimtang atubangan sa Ginoo. So our priest in heaven, si Kristo Jesus, the great high priest. According to Paul's epistles, the believer has privilege, yung makita din na, access to God, position, acceptance in Christ, mga itong kahimtang. Then prayer, intercession for others, presentation, a living sacrifice, praise, worship and thanksgiving, proclamation, the ministry of reconciliation, and lastly, priest, the Lord Jesus Christ as our mediator. Ito makita niya. Paul never uses the exact expression royal and holy priesthood as Peter does, but he clearly teaches the believer's privilege, position, prayer, presentation, praise, and proclamation to Christ, which are central aspect of the priesthood of the believer. So kung bisan tinuod wala gi-mention ni Apostol Pablo word for word nga mga priest kita, pero the duties and responsibilities of being a priest naa kanato. That is why ang sulti ni John, God made us kings and priests unto God. So we believe sa gitawag og the priesthood of the believers. Bisan pagwa siya na mention sa time or sa sulat ni Apostol Pablo, word for word. Pero ngayon natin ha, ang atong pagka-priesthood diri sa ato ang kinabuhi, dili pinabase sa lineage, dili pinabase sa usa ka tribo, kundi gibase diha sa unsay gihimo ni Kristo Jesus dito sa krus sa Kalbaryo, nga din gihatag niya ang kinabuhi, giula niya ang dugo,
namatay gilubong ug nabanhaw siya, sumala sa kasulatan, ug once imo nang madunggan, imo nang masabtan ug imo nang tuuhan, makabaton kag siguro nga kaluwasan sa imuhang kalag o mahimo kang parte sa gitawag og priesthood of the believers. Mo na ato makita sa pulong sa Dios.